Brother, umani ng matinding respeto at paghanga ang boksingerong ito ng Pilipinas sa bansang Japan. Bakit? Dahil bagamat napahiya at natalo ang kalabang Hapon, nakita nila kung gaano kabuti ang Pinoy kahit minaliit ito sa sarili nilang teritoryo. Ito, panoorin natin. Walang kaangas-angas. At ano ang reaksyon ng buong Japan? Ito. Gaano ba kalakas tong boksingerong ito? Yan, brother! Ganito po. Pero minaliit sa Japan to, brother, no? Ayan, no? Dapat talo na si Santissima, pero bang! Ganito kalakas, brother. Lulang-lula yung Hapon. Eto, oh. Yan. Pak! Naliligo sa... Ay, nakakatakot to, brother. Tara, ipakilala na natin to. Brother, ang palabas na isasalang natin dito ay ang pagbabalik at pagwawala ng tinaguriang Santino ng Pilipinas. Maamo at ordinaryong pisikal na itsura kung titignan. Pero ang ginawang comeback fight nito na nangyari sa Japan ngayong 2025 ay nagbigay babala sa mga organizer ng mga Hapones sa boxing kung bakit hindi dapat gawing pataba na lang sa kartada ang lahi ng Pilipinas sa boxing. Yan ay nang biglang talunin ni Gio Santissima ang paretiro na sanang si Narumi Yukawa na may napakataas na knockout percentage na 87% KO ratio. Sa makatuwid, isa itong bastos na laban sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang tanong lang, ay sa matinding laban na ito na ipinamalas ng Pinoy, Gio Santissima, ay masasabi ba nating kaya pa nitong maging world champion sa timbang ng super featherweight? Yan ang ating aalamin dahil sa kabila ng inconsistent record ni Santissima ay mayroon naman itong matinding kartada na 26 wins and 22 by way of knockout na kung sakaling matututukan lang ito ng isang matinding trainer o conditioning coach ay may kakayanan itong magpatulog ng kalaban sa iisang iglap. At para ating lubos na malaman kung talagang may palagpa ito sa world title shot sa 130 pounds, narito at ating siyasatin ang naging laban ni Gio Santissima versus Narumi Yukawa ng bansang Japan. Santissima versus Yukawa, Japan versus Pilipinas, blue gloves po. Yan po si Santissima. So isang importanteng laban para sa Pilipinas to, brother, ha. Ang tanong ko lang, nandiyan ka ba? Nakasubaybay ka ba rito? Kasi napaka interesting tong fight na to at pag-uusapan natin, no? Kung kaya bang maging world champion pa itong si Gio Santissima. So i-observe natin yung galaw nito, brother, kasi maraming mga Pinoy ngayon ang wala na masyadong alam tungkol kay Gio Santissima, no? So ito importanteng laban to, brother, para masabi natin na pwede pa siyang maging world champion, no? Kasi pinapakinggan natin palagi yung mga sikat lang eh. Yung mga natatalo, hindi na pinapanood, hindi na sinusubaybayan, no? So yan ang ating gagawin ngayon, brother. Let's observe this one of the most important fight ngayon ni Gio Santissima. So nice job by Gio Santissima. Ooh! Tignan natin kung meron pang fire itong si Gio. Maganda yung laro dito ni Gio Santissima, no? Ooh! Actually, very scientific yung laro niya rito. Maingat. Oh, body punches by Santissima. Pero ang nakakatakot sa kanyang kalaban dito, 87% knockout ratio. No? So ibig sabihin, maganda yung laro dito ni Gio Santissima, yung adaptability niya sa mga opponent na Hapon, no? Importante yan, brother, sa makabagong panahon ngayon. Kailangan marunong tayong sumabay sa taktika ng mga rising boxer ngayon sa buong mundo. Yan, oh. Tulad na ginagawa ni Gio dito, brother. Actually, iba yung taktika dati ni Gio Santissima. Aggressive counter puncher noon si Gio. Pero ngayon, brother, medyo may pagka-tactical na, no? Technical tactical. So ito, round number 2. Brother, huwag kang malilingat sa fight na to, ha.
Kasi yung kalaban niya rito, 87% knockout ratio, and titignan natin. Nasaan na ba yung antas ngayon ng paglalaro ni Gio Santissima pagdating sa mga opponent na Hapon? Yan. Tsaka kung kaya niya bang makabalik sa world title contender, no? Alam natin, nilabanan ni Santissima si Navarrete, and medyo kinulang dun. Ooh, nice! Nice right hand by Gio Santissima. Kinulang siya kay Navarrete, pero dito, ang laki na ng improvement ni Gio. No? Marami siyang learning sa mga talo niya. At sa bawat panalo niya, brother, nakikita natin yung mga improvement niya. So ngayon, sasagutin natin ng magkasama, no, itong fight na to. Nga pala, brother, comment ka dyan, kung nandiyan ka pa, at saka kung taga saan ka, paano ka natutong mag-boxing, ano yung impluensya mo sa boxing, no? Comment ka dyan, usap tayo. Kung di ka busy, ha? Let's enjoy this weekend. Ayan, brother, ang lakas ng kalaban. Hindi rin hubiro yung kalaban niya rito, brother. Ooh! Actually, ang ganda ng adaptability ni Gio Santissima sa boxing. Yung mga talo niya, ginagamit niya para mag-improve lalo. Ikaw ba, brother, tatanungin kita, sobrang big deal ba sa'yo yung talo? For example, may mga boxer nagkaroon ng talo. Big deal ba sa'yo yun? Hindi mo na pinapanood? Ooh, nice body shot by Gio Santissima. Magugulat ka sa dulo ng video na to, brother, ha? Kaya ako tinatanong yan sa'yo, na kapag ba natatalo yung isang boksingero, hindi ka na sumusuporta. Kasi ito, brother, isa ito sa patunay kung bakit kailangan nating suportahan ang mga boksingerong Pinoy kahit natatalo, no? Huwag kang magugulat, brother, sa dulo ng video. Sobrang tindi nung magaganap. Ewan ko lang kung makapagsalita ka, ha? Pinapasok dito si Gio Santissima. Basag ang depensa. Actually, ito nakikita ko kay Gio, no? The more na inaatake siya, nakakahanap siya ng mga butas sa kalaban. Tulad niya, no? Napaatras doon tong Japanese knockout artist. Hindi hubiro tong kalaban dito ni Gio Santissima, brother, ha? Knockout artist po ito. At mas mahaba ang galamay kaysa sa kanya. Southpaw po ang kalaban niya rito. Ganda ng adaptability ni Gio. Hindi ko alam, brother, kung maa-appreciate mo itong temang bakbakang ito, no? Ito round number 3 na tayo dito. Mabilis lang to, brother. Kaya kung di ka busy, usap muna tayo saglit, no? Observe natin yung laro dito ni Gio Santissima. Very focus sa fight. At ginagamit niya yung jab niya rito. Ayan, no? To set up a good combination. Yan na naman yung body shot, brother. Alam nyo, brother, kung bakit ko kinontent to si Gio Santissima? Para magising yung mga Pilipinong basher na, brother, may ganito pa tayong fighter. Hindi porket natalo, hindi nyo nasusuportahan, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, suportahan nyo yung boxer na to sa pamamagitan ng magagandang comment dyan tungkol sa boxer. So round number 3. Brother, yung content na to, malaking malaking aral sa mga boksingero, no? Kasi ako, hindi man sobrang impressive yung laro dito ni Gio Santissima, pero the way na nababypass niya yung mga Hapon. Tulad yan, brother, oh. Kita nyo? Technical yung kalaban niya rito, pero ginagamitan niya ng technical brutal punches. Yan, oh. Setup ng jab. Then, ang lalalim ng mga suntok doon ni Gio Santissima. Ganda nung... Ang ganda, flexibility. Iyon yung mga nakita natin ngayon dito kay Gio Santissima. The flexibility. Counter. Ang ganda ng mga suntok. Nayayanig yung knockout artist, brother. 87% knockout ratio yung kalaban niya rito. Tignan nyo ginagawa ni Gio Santissima.
So umakyat na po si Gio Santissima ng super featherweight, no? Kasi hindi lahat ng boksingero may hiyang kumbaga sa timbang. Dito brother, mukhang hiyang si Gio Santissima no? Super featherweight. Ang ganda. Nababypass niya yung laro nung Hapon dito, brother. Isa sa mga importanteng dapat matutunan ng Pilipinas. Iba-ibang variety of punches, no? Yun! Mga body shot. Tsaka ang ganda ng tapon dito ng suntok ni Gio Santissima. Pagka bitaw niya, depensa ka agad no? Malaki yung improvement ni Gio Santissima, brother, yung sway, the way na mag-sway siya ng suntok. Uy, nakaligtas doon ng fighter ng Hapon. Eto, brother, round number 4. Hindi ko alam, brother, kung nandiyan ka pa Pero sana okay yung banding natin ngayon sa panonood ng boxing. Pag-oobserba, pagkukwentuhan, di ba? Eto, setup na naman, Gio Santissima. Uy! Nice combination by Gio Santissima. Pressure na pressure, brother, itong knockout artist. Tsaka alam nyo, brother, the way na bumato si Gio Santissima ng body punches, hindi siya nahuhuli ng Japanese fighter, no? Yan ang bagay sa yung na-improve ni Gio Santissima. Counter! Nga pala, brother, no? Kilala mo ba tong boksingerong to, si Gio Santissima? Kasi ako, para sa akin, no, may chance pa to maging world champion. Mamaya malalaman natin kung bakit. Malapit na, brother, abangan nyo lang. Kung di ka busy. Eto. Body shot na naman mula kay Santissima. Grabe, brother. Yan ganda nung swing ni Santissima, brother. Alam mo, itong boxer na to, malaki yung improvement simula nung napunta sa Japan. Natuto siya, brother, ng mga game plan ng Hapon. Ayan Bye! Grabe yun, yung left hand. Grabe yung body shot dito ni Santissima, no? Parang Inoue na Ayan Ang kaibahan lang ni Inoue rito, mas magalaw si Inoue. Pero yung laro nito, brother, tignan nyo. Nice left hand by Santissima. Medyo nag-miss doon yung wild shot ni Santissima, pero tuloy-tuloy dito si Gio. Isa sa mga nakita ko dito kay Gio Santissima, brother, yung energy niya maganda. Stamina, body shot. Killer instinct nandun di ba? Ang hinahanap ko na lang ngayon dito kay Gio Santissima, finishing punches, no? Meron ba nun? Yan ang ating aalamin. Nice way by Santissima. Ganda nung flexibility ni Santissima, brother. And at the same time, yung pacing niya, brother, Ayan, Actually, sobrang delikado ng kalaban niya rito, no? Yung ganitong uri ng fighter, brother. Ayan, Mahirap i-bypass yung laro ngayon ni Gio, Kaya yung Hapon, brother, nahihirapan paano i-execute yung knockout. Bagamat marami nang ni-knockout to, brother, itong Hapon, hindi niya magawa kay Gio Santissima. No, round number 5 na tayo, brother, Kasi yung improvement ni Gio Santissima, napakalaki, brother. Ang nadagdag sa kanya, brother, flexibility, sipag sumuntok, body punches. Ang hinahanap na lang natin dito, yung finishing move. Meron bang finishing move, di ba? Kasi yung maganda yung ginawa dito ni Gio na nag-invest kanina ng suntok sa bodega, body punches. Dito, jab naman, brother. Minamaster ni Gio Santissima yung right timing of finishing move. Tsaka marunong siya pumuntos na sa Japan, Tingnan nyo, ayan, yung sinasabi nating hit and not be hit. Ayan, nice punches. Very impressive offense by Gio Santissima. Ayan, nakita nyo yung improvement ni Gio. Habang tumatagal, lalong lumalakas.
Yan yung mga hindi natin nakita kay Santissima nung nag-uumpisa yung karir niya, di ba? Pero ngayon, the more na nakaranas siya ng talo, the more na siya nag-improve, brother. Yan, sira na yung, basag na yung mukha ng kalaban, brother. Nilalaro-laro na lang ni Jeyo, brother, no? Sabay tinapos yung momentum ng kalaban, no? Ang laki ng improvement, brother, ng Santissima. Ito, nakaabang yung counter ni Santissima dito. Hindi niya sinasabayan yung pacing ng kalaban, no? Ayan, no? Matalino, brother. Comment ka dyan, brother, kung ano napapansin mo sa fight ni Santissima. May kulang ba para maging world champion? Uy, yung mga punches ni Santissima. Very energetic fighter at kumbaga interesting, analytical. At isa sa mga nagustuhan ko yung kumpiyansa ni Santissima. Nandun na eh. Atake ng atake yung kalaban. Sinasalubong ni Santissima. Pak! Matigas yung bungo, brother. Sanay sa bugbugan yung kalaban niya. Ang tanong, mahahanap ba natin yung finishing move nito? Nice back pedal, Santissima. Sabay jab. Ang laki ng improvement ng boksingerong to. Nagagawa niya na yung Mayweather style, no, na may killer instinct. Hit and not be hit. Ayan, no. Bagamat hindi 100% yon, brother. Kasi nga may counter punches siyang hinahanap eh. Ano? Sabay depensa ulit, oh. Yun, ganda. Ang ganda nung laro, brother. Ito, papalapit na tayo, brother, sa sinasabi nating one of the best Santissima na mapapanood natin. Ang ganda nung resistensya at conditioning ni Jeyo dito. Kasi nga minamaliit tong boksingerong to, sabi nila, kumbaga pakain na lang to si Jeyo Santissima sa Japan eh. Hindi, brother. Panoorin natin to. Malapit na, brother, ha. Ayan, oh. Jeyo Santissima, former world contender. Malakas yung kalaban, brother. Ito, brother, ha. Nanggigigil na yung kalaban, pero si Santissima kalmado pa rin, eh, oh. Nananatiling matalino si Jeyo Santissima dito. Kitang-kita na ni Santissima, brother. Yung kung paano tatapusin. Tingnan nyo, brother, nababypass na. Ayan, atake na yung kalaban. Go for the kill na yung kalaban dito, brother. Eto, abangan natin. Jeyo Santissima, nilalaro-laro. Pero ika nga nila, durog tayo sa puntos dito eh, no? Eto. Solid punches by Santissima, napaatras doon. Tinigil, brother. Ang tanong, tama ba yung ginawa ng referee? At ang tanong natin, kaya ba maging world champion? Mukhang biting ka pa eh. Sige, tuloy natin sa next fight na to, mabilisan, no? Japan din ang kalaban. Eto. Sa unang tunog pa lang ng bell ay akmang aatake kaagad ang Pinoy na si Santissima. Pero bibihirang suntok pala ang gagawin upang lituhin lamang ang katunggali na si Osawa. Ating abangan ang kakaibang laro ng Pinoy. 上背ではそこまで差が近づいてくるということになり、お互いに顔面を捉えていきます。ここもそして大沢広重は37歳、左で追っていきます。行きましたジョー・サントシマ。この強烈ジョー・サントシマです。力ありますね、ジョー・サントシマ。まあそうですね、問題ないと思いますけどね。まだ探っている隙間をからトライも、竹原さん、ここからですね。本当に左の突き合いでしたけど、はい、ここからどういう駆け引きが始まるかですよね。まだ予想がつかなくて予想つかないですよね。楽しみです。スタミナのことも考えないといけないんで。ね。 Dahil sa pagiging veterano ng Hapon, ay ginagamitan nito ng lateral movement ang ating pambato habang binabatuhan ng jab. Sa ganitong taktika ay madaling makakapuntos ang Hapon. 積極的にプレッシャーをかけていきますジョー・サントシャ、そしてボディ、これでシャーブにフック、スワレスの左フック、左ダブル、
いや強烈なフックが交錯します。いや竹原さん、このジョー・サンチマンですか？いや怖いですよ。怖いですよね。左右大振りのフックならやっぱり効きますよね。ですから先ほどは一つこう一発に力を込めていきます。ボディからアッパーにつなげていきましたジョー・サンサーです。ところにパンチを合わせていきますジョーです。ジョー・サンチマン、まあでもしっかり見てますね。力のこもったボディPaulit-ulit sinubukan ni Santissimang putulin ang distansya sapagkat mid-range slugfest ang nais nitong bakbakan. Kaya't nasubukan nitong gawin ang magandang opensa. ありますよね。そうですね。一発一発大パンチですジョー・サンチマン。ただ攻めていきます大沢。フックは空を切りました。そしてアッパーもここで第2ラウンド終了。本日の第5のインターナショナルフェザー級の王座決定戦に Kahit veterano na ang kaharap ng ating pambato, ay alam ni Santissima kung paano ito pahihirapan gamit ang mga body punches. At nang matuon ang atensyon ng kalaban, ay agad binira ng mabilisang kaliwa para pahigain si Osawa. 顔面を捉えていきましたジョー・サンチマン。さあ前に出ていきますジョー・サンチマン。一発一発に力を込める、まとめるロープを背負っている大沢。まだでもしっかり見えてますね。相手をよく見てショートパンチを返していく大沢。今度はロープを攻めます。ダメージ的にはどうですか？いやダメージあると思うよ。いろんなパターンがあるんで、そうなんですね。でいきますジョー・サンチマン。ロープを背負っている大沢。今度はさあ相手を追い詰めていきます。ジョー現在 WBO スーパーバッ元 WBO オリエンタル初めての対戦ということになります。上下の内訳を見せていきます大沢。いいボディ入り始めました。 Dahil sa ganda ng laban ay halos hindi na maalala pa ni Santissima na siya pala ang dayuhan sa bakbakan. Dahil sa tindi ng mga binibitawan nito, kaya't lalong uminit ang banatan. 出ていきます。ここでラウンド終了のゴングです。対ジョー・サンチマの一戦。やっぱりこの左フック顔面を捉えていきました。いい角度で入ってますね。ですからまあ21勝のうち 18KO、 このあれぐらい回復できるか。フィリピンのジョー・サンチマです。まあ竹原さんはジョー・サンチマガードを上げます。一貫してこの左はよく出てますね。そうですね。左、いい重さで入ってると思いますよ。上手を振って左はよく入っています。ただジョー・サンチマはキレのあるショートレンジのパンチも持っています。そうですね。今ちょっとローブローボディのパンチが分けてジョー・サンチマに注意が与えられます。さあ試合が最後ところもありますよね。そうですね。まあしゃあない。しゃあないですね。まあでも気をつけない。角度を変えてパンチを狙っていってワンツーマン。この離れ際のフック。竹原さんこれ怖いですね。怖いですね。左フック。パンチを集める。怖いですよねやっぱ。スピードありますね。Hindi pumayag ang Hapon na basta na lamang mapahiya ang apelido nitong Osawa. Kaya't halos di na rin ito nag-isip basta't makabawi lamang sa atake. Pero ang di nito alam ay naaral na pala ang kilos nito ng Pinoy. そうですね。でスピードありますね。スピードありますね。スピードは速いものがあります。さあ後半の第5ラウンドに入っています。ね、大沢君の方が当たってるんですよ。そうなんですよね。危険です。狙っていきますジョー・サンチマ。そして左パンチをつなげていきました大沢広重。このラウンドアタックカウンターを右からどうつなげられるか。左の打ち合い。大沢やっぱ左を突くことなんで、と思いますね。だから下手にガードして打ち合うよりは、左から左にバッキングしてボディ打ったり、そっちの方が大沢君は得意じゃないですか。このショートレンジの打ち合い、スピードガードを上げていきます。その合間でアテンプだ。速い
大沢を捉えていきました。ここで試合が止まった。 Pinaniwala ni Santissima na bukas ang kanyang depensa, ngunit ito pala ay isang pain lamang para ilaglag ang Hapon sa isang mabilisang kaliwa. Kaya ito ang nagsilbing pambawi ng mga Pinoy sa tinaguriang Osawa ng Japan. Kaya't para sa ating katanungan, tingin mo ba ay kaya pang maging world champion ni Gio Santissima? So ito na ang pinakahuli natin sa listahan kung bakit gano'n na lang ang respeto ng buong Japan sa bansang Pilipinas. So top number 1, Gio Santissima, red trunks. Ang kanyang kalaban dito, no, isang knockout artist, 9 wins and 7 by way of knockout, no. So katulad ng mga pinalabas natin kanina, yung kalaban niya rito merong napakataas na 77% knockout ratio. Pero ang ginagawa dito ni Gio Santissima, brother, hindi natatakot no. Pacing and positioning, dinodominate niya na, no. Parang baliktad, no. Parang yung Hapon ng dayo Pero brother, yung kalaban niya rito, mahaba po ang galamay niya, no. Kaya ganyan ang laro dyan. He is using yung kanyang reach advantage. So ang taktika niyan, jab and then hanap ng pamatay na suntok. Hindi umaabot. Pansinin nyo, brother, medyo hirap si Santissima makaabot in terms of reach, no. So kung ang tinutukoy natin dito puntos tsaka haba ng galamay, lamang na lamang po dito ang Hapon. Nakakapasok doon si Gio Santissima. Hindi ko alam kung umabot ka pa rito sa main event ng ating usapan, no. Pero kung nandiyan ka pa, mag-comment ka, brother. Taga saan ka? Gusto mo ba yung ganitong uri ng fighter na hindi maangas? O yung katulad ng Casimero ang gusto mo, maangas, brother? Round number 1, Gio Santissima. Nice! Right hand by Gio Santissima. Actually, no, yung laro dito ni Gio Santissima, marami siyang way of thinking dito na ginagawa, no? Paano tatapusin yung kalaban. Ang hirap ng timpla nung kalaban niya rito, no, hindi umaatake masyado. Ang problema from counter puncher na laro ni Santissima, paano magiging aggressive. Ito makikita natin. So hirap dito si Santissima makapasok, no? Yan, no? Mataas ang reach advantage nung kalaban, umaabot ng 71 inches po, no? Using the back pedal movement, Gio Santissima. Hirap na. Hindi. Hirap, brother, no? Round number 1 and tinuturuan ng corner para tatapusin si Santissima. Round number 2. Huwag kang malilingat dito, brother. Sisilipin natin yung improvement ni Gio Santissima. Kasi nilatag tong fight na to, delikado sa physicalities. Ang ating kababayan to, brother, si Gio Santissima. Kung titignan mo yung reach advantage, no, 65 inches lang po si Santissima. Kumbaga Pacquiao versus Margarito ang tema dito. Kaya lang yung Margarito na tinutukoy natin, brother, sugod ng sugod. Ito naman, puntos, brother, tsaka knockout ang hinahanap. Ang hirap kalaban nito, brother. This fight is not an easy fight para sa Pilipinas. And take note, mga brother, yung ginawa kay Santissima dito, no, kumbaga underdog siya rito, Kung titignan mo kasi yung fight, brother, tingnan nyo, very awkward yung laro ni Santissima dito. Pero ang target ni Santissima, bodega. Ang hirap nito, brother. Ayan, no. Ganda ng combination ni Santissima dito. Nakakapasok na po si Gio Santissima. So ibig sabihin, nakukuha na si Santissima, nakukuha na ni Gio yung tamang distansya. Ayan, bago siya sumuntok, he is making sure na aabot yung kanyang punches.
Kasi nga hindi nga biro tong kalaban niya rito eh. No? Nga pala, tatanungin kita. Anong gusto mong boksingero? Yung maangas? O katulad ni Santissima? Humble pero may... kumbaga itinataas yung bandera ng Pilipinas, no? Ganda ng suntok ni Jeyo. Kumbaga, nag-iiba na yung pacing ng kalaban niya rito, no? Umaatake na rin, eh, no? Nasisira niya na yung diskarte ng kalaban. So, ibig sabihin, good yung initiation dito ni Santissima. Maingat, pero pumapasok yung suntok. Ang tanong lang natin, handa ba si Santissima sa another world title fight? Tingin ko kung Japanese fighter, handa si Santissima. Malaking improvement, no? Eto. Possible end of the fight. Ito, brother, round number 3. Tignan natin ano yung gagawin ni Santissima. Paano niya tatapusin yung kalaban niya. Mga brother, no? I-share natin to at i-like yung video na to. Suportahan natin yung mga ganitong uri ng palabas para umabot sa mga boxer na upcoming. Sa mga upcoming generation, mapanood nila to, brother. Nasa boxing, hindi pwedeng puro angas, no? Kasi ang kalaban natin dito, Japanese fighter, yung kultura ng Hapon, ayaw nila ng mga kaki fighter. Ayaw ng mga Hapones na maangas na boksingero. Kasi sa kultura nila, brother, madisiplina, marespeto. So hindi nila ina-acknowledge yung mga trash talker, 'di ba? Yun lang ang ating obserba, brother, ha? Pero in terms of John Red Casimero, one of the best fighter din yan, no? Sa ating channel. Ito na. Medyo nahihirapan si Santissima paano i-execute, no? Ayan, no? Tumama yung... grabe yung mga suntok. Wild punches ang pangontra dito ni Santissima. So natutunan natin dito, brother. Ating na-realize, brother, na ang pangontra pala sa range. Pag mahaba ang galamay, wild punches talaga. Natutunan din natin yung kay Casimero, brother, no? Yung mga nakalaban niya, sila Zolani Tete, mahaba, matangkad, southpaw. Wild punches ang tumatapos. So dito, same aspects from Santissima, ayan. Ang meron si Santissima, focus, body punches, pacing, tsaka wild punches. Ayan, very effective. Sirang-sira yung laro ng Hapon, brother. At hindi ko alam kung umabot ka pa rito, ha. Kung umabot ka, comment ka naman. Comment mo to, taga saan ka? Ba't ka nahilig sa boxing? Ano yung trip mong uri ng boksingero? Maangas o humble lang? Diba? Kung may oras ka, brother, ha, malapit na rin naman magtapos yung ating tema. Eto. This fight is not an easy opponent. Tumama doon. Wild punches. Ito na. Santissima. Yan, brother. Natapos ni Santissima yung fight. Pero anong nangyari sa dulo ng video? Bad trip yung kalaban. Pero anong ginawa? Anong ginawa ni Santissima? Binuhusan ng malamig na tubig yung nagiinit na damdamin ng kalaban. Yan, napapalakpak. At muli, maraming salamat. Ito ang ating tema ngayon.